Lola, bakit po ba palagi na lang tayong tinataboy ng mga tao? Hindi naman tayo masama. Dahil karamihan ay mapanghusga. Lumalayo sila dahil sa itsura natin. Eh di mas lalo pong ayaw nila sa akin. Dahil ba kalahati ng katawan ko'y may malapad na balat na namumula at bumubukol pa? Pero Lola, hindi naman tayo mabaho kagaya ng mga taong nanlilimos sa kalye. Takot lang sila sa atin kaya't nilalayuan nila tayo. Akala nila nakakahawa yung kondisyon mo. Pero huwag kang mag-alala, Iha. May mga tao pa rin naman na may mabubuting puso Pinalayas pa tayo sa lugar na ating tinitirhan. Napagkamalan pa tayong aswang. Hindi na sila naawa sa atin, Lola. Magpapatayo na lang tayo ulit ng tagpi-tagping kubo sa lugar na malayo sa mga tao para may matutuluyan tayo. Malawak naman ang gubat. Masakit pa ba ang noo mo? Bigla ka kasing sumusulpot, kaya ayan, nagulat ang lalaking yon. Hindi na po masyado. Hindi naman ganun kalakas ang paghampas niya ng walis sa akin Konti na lang sana ang natitirang kamoteng kahoy na nilalako natin. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa akin, pati kayo nahihirapan. Bakit kasi ako pinanganak na ganito Maging ang sarili kong mga magulang, inayawan ako. Sinabi pa nila noon na malas at sinumparaw po ako. Totoo nga siguro ang sinabi nila tungkol sa akin. Hindi ka malas, Iha. Nagkataon lang na nagkaroon ka ng ganyang kondisyon. Espesyal kang bata, kaya huwag kang mag-isip ng negatibo. Saglit na nagpahinga si Lola Pinang at ang apo niyang si Diana sa lilim ng punong kahoy nang makaramdam ng pagod. Galing pa sila sa bundok at ang tanging ikinabubuhay nila ay ang pagtitinda ng kamoteng kahoy at mga halamang gamot. Minsan naman ay nangangalakal din sila. Ngunit dahil sa kanilang itsura ay nilalayuan sila ng mga tao at madalas na itinataboy dahil ayaw ng mga ito na mahawa sa sakit na dala ni Diana. Ipinanganak siyang may mastocytosis, isang kondisyon kung saan may abnormal na pagdami ng mast cell sa balat na nagdudulot ng pamumula at bukol. Apo sa pamangkin ni Lola Pinang si Diana. Saksi siya kung paano pandirihan at kamuhian ng sariling pamilya nito ang nooy inosenteng gulang na bata. Kaya minabuti na lamang niyang ampunin ito dahil kawawa ito sa kamay ng mga taong nagmamalupit sa kanya. Lola, tingnan mo may mga bata. Malapit lang siguro ang paaralan dito. Gusto ko rin po sanang makapag-aral kagaya ng mga batang yan. Para hindi na tayo apihin ng mga tao kung may kaalaman ako. Makakapasok ka ulit sa paaralan, pero hindi pa muna sa ngayon. Maghahanap pa tayo ng lugar na matitirhan natin. Sige po, Lola. Sana magkaroon ako ng kaibigan. Palagi po kasi akong kinakansyon Kadalasan, nasasaktan na nila ako. Hindi ko naman po sila inaano. Marunong ka namang magbasa at magsulat, hindi ba? Opo. Ayos na yan. Ang importante lang naman, marunong ka magbasa at magsulat. Mas mainam pa rin po na mataas ang pinag-aralan. Yun po ang sinabi noon ng aming guro. Kaso nga lang, sa katulad natin na madalas na itinataboy ng mga tao, napakahirap na makipaghalubilo sa kanila. Pero gagawa ako ng paraan upang makapag-aral ka. Masasanay din sila sa'yo. Hindi naman po tayo aswang katulad ng sinasabi nila Muling naglakbay ang maglola hanggang sa makarating sila sa tabing ilog. May nadaanan silang mga kabahayan, ngunit medyo malayo-layo na roon. Lola, parang ang ganda kung dito tayo magpatayo ng kubo. Tsaka ang linis ng tubig Hindi na tayo mamumroblema pa. Pwede naman. Kung meron mang napapadaan iilan lang siguro. Kanina pa tayo naglalakad pero wala naman tayo nakakasalubong
Lola, gusto ko po rito. Ang aliwalas ng simoy ng hangin, samahan pa ng malinis na tubig. Hindi na rin gaanong kalayo ang lugar na to sa paaralan. Nakikita ko na ang bubungan, no? Oh, siya. Makakabalik ka na ulit sa pag-aaral kung makakapagsimula ulit tayo rito. 15 taon na ako, pero grade 3 pa lang ang natapos ko. Nakakainggit talaga ang mga bata, Lola. Nako, huwag kang maiinggit sa kanila. Dahil may mga kaalaman ka na hindi rin nila alam. Ay, halika na. Kumuha na tayo ng mga kahoy at tangkay ng niyog upang makapagsimula na tayo makagawa ng dampa. Sige po, Lola. Magdidilim na, kaya't nagpahinga na sila sa paggawa ng kubo. Maaari na nila itong pagpahingahan dahil may bubong at dingding na pinagtagpi-tagpi nila. Humiga si Diana sa sahig na gawa sa pinagkumpul-kumpul na tangkay ng yoga. Ay, salamat. May matitirhan na tayo. Sana hindi na tayo palayasin ng mga tao rito. Oh, etong kamote luto na, kaya kumain ka na. Araw-araw kamoting kahoy ang kinakain natin. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang lasa ng karne at isda, Lola. Sana naman makakain rin tayo nun sa susunod na araw. Ipagdasal mo na lang na maraming bumili ng kamoteng kahoy na tinitinda natin. Para makakabili tayo ng karne. Sa ngayon, tiis-tiis na lang muna. Hindi naman po ako nagmamadali. Masarap pa rin naman tong kamoteng kahoy. Habang kumakain ay may napadaang lalaki sa kanilang kubo at agad na pumasok roon kaya't natakot si Diana at napayakap kay Lola. Anong kailangan mo? May pagkain ba kayo dyan? Nagugutom na kasi ako. Ilang araw na ako hindi kumakain. Itong kamote sige na, lumabas ka na. Ay, bakit kayo natatakot sa akin? Hindi ko kayo sasaktan Hihingi lang naman ako ng pagkain Mabuti pa kayo, hindi kayo madamot. Hindi katulad ng mga taong hinihingan ko. Ayaw nila akong bigyan ng pagkain. Sino ka ba? Saan ka nakatira? Tsaka bakit ang dumi-dumi mo? Ako si Budoy. Diyan lang ako nakatira sa kabilang dako Nakita ko kasi kayo na nangangahoy kanina, kaya pumunta ako dito. Bakit nakatakip pa mukha niya, Lola? Wala. Sige na, umalis ka na. Kainin mo na yung kamote. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako salbahe. Kaibigan ako. Lalabas na sana si Budoy sa kubo. Ngunit dahil sa kanyang kuryosidad, ay hinablot niya ang balabala na nakatakip sa mukha ni Diana. Ganun na lamang ang pandidilat ng mga mata nito dahil sa takot sa dalagita. Aswang! Aswang! Hoy! Hindi ako aswang! Hindi! Aswang ka! Katulad ng mga nakikita ko, ikaw ang aswang na kumakain ng laman! Baliw! Hindi ako aswang gaya ng pinagsasasabi mo! Aswang! Hindi aswang si Diana. May sakit lang siya sa balat. Umaripas ng takbo ang lalaking wala sa katinuan nang tumambad sa paningin nito ang kakaibang mukha ni Diana. Patalon-talon pa ito sa pagtakbo dahil sa takot. Hey, nako! Kahit sino talaga na makakita sa kondisyon mo natatakot sa'yo, apo. Hindi na po ba to gagaling, Lola? Ipinanganak ka ng ganyan Marahil lamana mo yan sa mga ninuno mo. Ay, bakit nangyari sa akin to? Gusto ko lang naman na mamuhay ng normal Ang mga kapatid ko po ba ay ganito rin? Hindi, iha. Ikaw lang ang ganyan. Ewan ko nga ba sa nanay at tatay mo kung bakit nagpapaniwala sa sinasabi ng mga tao na anak ka raw ng maligno. Kaya inako ko na ang pagpapalaki sa'yo dahil sa hindi ka nais-nais na trato nila sa'yo. Paano po ako matatanggap ng ibang tao kung ang sarili kong mga magulang tinataboy rin ako? Sadyang makitid lang talaga ang utak nila, apo. Mahal at tanggap naman kita. Magkakaroon ka rin ng kaibigan balang araw.
gumawa ka ng kabutihan. Yan ang pakatandaan mo. Sige na, matulog na tayo. Bukas maaga pa tayong gigising para maghanap ng maaaring pagkakitaan dito sa gubat. Niyakap ni Diana si Lola Pina nga. Mahal na mahal niya ang matanda dahil ito lamang ang nagtatanggol sa kanya mula pa noong pagkabata niya. Sinubukan itong ibalik siya sa kanyang mga magulang noong siya'y 8 taong gulang. Ngunit ayaw na siyang tanggapin ang mga ito. Maging ang mga sariling kapatid niya'y kinatatakutan siya. Nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog ang dalagita nang may marinig siyang may umaalulong. Ngunit batid niyang hindi yun ang galing sa aso o lobo. Naghihilig pang nakatulog si Lola, kaya dahan-dahan siyang bumangon upang tukuyin kung saan nanggagaling ang ingay na yon. May aswang kaya rito? Pero parang hindi naman nakakatakot ang tinig na yun, kundi nakakainis. Ay, ito, may malaking sanga ng kahoy. Huwag siyang magkakamali na sumalakay dahil hindi ko siya uurungan. Sumilip mula sa labas ng kubo si Diana. Ngunit wala naman siyang nakitang naroon. Muli na naman niyang narinig ang alulong. Dahan-dahan niyang sinundan ng ingay hanggang sa mapansin niya ang lalaki na siyang may kagagawa noon. Aswang na siya? Sa itsura niya, parang baliw lang talaga siya eh. Umiikot-ikot pa siya habang sinusuntok ang dibdib. Tapos, iiyak at tatawa. Yan ang boses ng mga aswang na pumatay kay Lena na pinakamamahal ko. Mga salbahe sila. Pati ang bata sa tiyan niya na anak namin, kinain nila. Mga wala silang awa. Hanapin ko sila at papatayin. Mga aswang! Bakit niyo pinatay ang mahal kong si Lena? Ibalik niyo siya sa akin! Pinatay ng aswang ang kanyang mga mahal sa buhay, kaya nabaliw siya. Kawawa naman siya kung ganun. Ibalik niyo sa akin si Lena! Magpapakasal pa kami at dinadala niya ang aming anak. Bakit siya pa ang ginawa niyong hapunan? Totoo kaya ang sinasabi niya? Naku, nakakatakot naman. Makaalis na nga rito. Baka sa akin pa siya magalit kapag nakita niya ako. Sino nandyan? Naku, narinig niya ang mga yapak ko. Mamaya magwala na naman siya. Hoy! Sino ka? Sinusundan mo ba ako? Isa kang aswang na naghahanap ng hapunan, no? Napahinto sa paglalakad si Diana at dahan-dahang lumingon sa lalaki. Dinuduro-duro pa siya nito habang galit na nakatingin sa kanya. Hindi ako aswang. Kaso, may narinig akong umaalulong eh. Kaya tiningnan ko kung sino. Ikaw lang pala. Ay, narinig mo yun? Malakas ba? Oo. Nagising nga ako mula sa pagkakatulog eh. Kung hindi ka aswang, sino ka? Bakit nandito ka pa sa gubat ng hating gabi? Sige, uuwi na ako. Bakit tinatakapan mo yung mukha mo? Anong tinatago mo ha? Patingin nga! Huwag mong tanggalin ang balabal ko! Aray! Aray! Muling sumambulat sa paningin ni Budoy ang mukha ni Diana nang hilahin niya ang balabal nito. Bahagya itong napatras dahil sa pagkagulat. Ikaw na naman, batang aswang! Sinabi nang hindi ako aswang eh. Ang tigas naman ang ulo mo. Baliw! Papatayin kita! Nasaan na mga kasamahan mong walang yaka? Hinampas ni Diana ang lalaki gamit ang sanga ng kahoy nang papalapit ito sa kanya. Kaya't gano'n na lamang ang pagsangga nito. Aray! Aray! Hoy! Tigilan mo yan! Ang sakit! Ganito ang itsura ko. Hindi ako aswang. Niwala nga akong pangil oh. Pero pangit ka pa rin! Baka mamaya may lumabas na mga galamay dyan sa bukol sa mukha mo at sipsipin ang dugo ko eh. Diyan ka na nga. Baliw! Tumakbo si Diana pauwi ng kubo at nakasalubog niya sa daan si Lola Pinang. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito sa braso, kaya't hinihingal siyang napahinto.
Saan ka ba nanggaling na bata ka? Sino naman ang kalaban mo sa kalagitnaan ng gabi? Akala ko kasi kanina may aswang eh. Ang lakas ng alulong. Ang baliw na lalaki lang pala ang may gawa nun. Umuwi na nga tayo. Sa susunod ha, huwag kang lumabas nang hindi mo ako kasama. Mamaya mapahamak ka pa. Lalo na at baguhan lang tayo sa lugar na ito. Hindi pa natin kabisado ang daan. Opo, Lola. Oh, nasaan na ang lalaking yon? Tumakbo rin po papasok ng gubat. Ay nako, kayo talaga. Bumalik silang maglola sa kubo. Habang si Budoy hindi mapakali sa loob ng gubat at nagtago sa mga talahiban. Aswang nga kaya yun nakaharap ko? Pero bakit wala siyang pangil? At hindi niya ako nilapa? Ang sakit ng likod ko sa palo niya. Salbahe rin siya. Kinabukasan, maagang nagising sina Lola Pinang at Diana upang maghanap ng prutas at maaaring ibenta na makukuha sa gubat. Maging ang kahoy na gagawing panggatong. Lola, marami na po akong naipong sanga ng kahoy dito. Oh. Tinalian ko na rin ng baging. Mga 5 bugkos na ang nandito. Kaya mo bang buhatin yan? Opo, sanay naman po ako rito eh. O siya, halika na para maibenta na natin yan. Agad na isinuot ng dalagita ang balabal at tanging ang mga mata lamang niya ang nakikita. Sa tuwing naaarawan ng kanyang balat ay mas lalong namumula yun at nakakaramdam siya ng hapde. Kaya't upang hindi matuyot ay nilalagyan niya yun ng langis na gawa ni Lola Pinang. Dumaan sila sa mga kabahayan, ngunit tinataboy lamang sila ng mga tao na kanilang pinagbebentahan. Manong, may kahoy na panggatong po kami rito. Oh. Baka po gusto nyo. Pambili lang po ng makakain. Marami pa kaming kahoy dito eh. Ibenta mo na lang sa iba. Sige na po. Imbes na 15 ang bugkos, 10 piso na lang po para sa inyo. Ang kulit mo rin eh, no? Umalis ka na nga rito. Baka mamaya magkasakit pa mga anak ko sa takot eh. Tingnan mo, oh. Umiyak na. Hala, alis. Tayo na, Lola. Ayun, may pamamahay pa naman. Doon na lang natin ibenta to. Ang suplado naman ng lalaking nakatira dito. O sige, akin na ang 2 bugkos para gumaan yung dala mo. Kaya ko pa naman ito, Lola. Oh, ayun. May tao na lumabas sa bakuran. Dali-daling lumapit ang maglola sa taong nagwawalis. Agad nilang inalok ito ng panggatong at kamuting kahoy na nakuha nila sa gubat. Nang ilapag ni Diana ang binuhat na kumpol ng panggatong, ay nalaglag ang balabal na nakatakip sa kanyang mukha. Kaya't tumambad sa paningin ng ginang ang kakaibang itsura ng dalagita. Malakas siyang hinambalos nito ng walis sa pag-aakalang isa siyang aswang. Aray! Aray! Ay, Mayang! naku! Eneng! Huwag mo na masaktan ang apo ko! Hindi siya masamang tao! Gaya ng inaakala mo! Namumula sa galit ang babae, kaya't dali-dali silang umalis sa lugar na yun. Binato pa sila nito at tinamaan sa likod ang dalagita. Walang hiyang babaeng yun! Ayaw makinig sa paliwanag natin! Ganoon na lamang kabilis ang kanyang kamay na manakit! Umupo ka na muna rito at gagamutin ko yung likod mo. Ayos lang po ako, Lola. Hindi naman po ganon kasakit eh. Pagpasensyahan mo na sila, Apo. Balang araw, mamumulat din sila na mali ang ginagawa nilang panghuhusga. Lola, sorry po ah. Kasi pati kayo nadadamay dahil sa akin. Sana hindi na lang ako ipinanganak kung ganito lang pala ang magiging buhay ko. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay may rason. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may misyon na ginagampanan dito sa mundo. Katulad mo, isa kang matapang at mabait na bata sa kabila ng hindi pangkaraniwang kondisyon mo. Ibinigay ka ng Panginoon sa akin upang may makasama ako sa buhay. Masaya ako na kasama kita, Apo. Muli silang naglakad hanggang sa mapadpad sila sa palengke.
Hindi nila inasahan na may lalapit na 2 ginang sa kanila at bumili ng 3 bugkos ng panggatong na gagamitin sa pagluluto ng mais. Kaya't gano'n na lamang ang tuwa ni Diana. Oh, di ba? May mga mababait pa rin namang tao. Kung kailangan nila, sila mismo ang lalapit. Mas mabuti po palang pumuesto tayo rito, Lola. Ay, oo nga. Oh, sige na, bumili ka na muna doon ng pagkain. Alam kong gutom ka na. Natakam si Diana nang makitang binebentang puto ng tindera. Kumuha siya ng 2 supot. Ngunit malakas na inampas ng tindera ang kanyang kamay. Hoy, pulube! Umalis ka nga sa harap ng tindahan ko. Tingnan mo ang mga customer natatakot na sa'yo, oh. Ang init-init nakabalot yung katawan mo. Ala, layas! Bibili po ako, Manang. Magkano po ba ito? 10 piso ang isa. Ito pong pera. 2 ang bibilhin ko. Nandilat ang mga mata ng tindera nang makitang namumula at bukol-bukol sa braso ng dalagita. Kaya't bahagya itong tumayo at binuliwan siya. Ay, ano ba yan? Umalis ka nga rito. Anong klaseng nilalang ka, ha? Bakit ganyan ang balat mo? Manang, hindi po ito nakakahawa, ito pong pera ko. Umalis ka na. Mamaya kung ano pang sakit na dala mo rito at mahawa pa ako. Nagulat pa si Diana nang biglang sumulpot si Budoy sa kanyang likuran at hinila na naman ito ang balabala na nakatakip sa kanyang ulo. Ganun na lamang ang pagsigaw ng mga tindera dahil sa takot nang makita ang kakaibang itsura ng dalaga. Aswang! Umalis ka, limaw! Oo, Manang, aswang siya. Tingnan mo mukha niya. Sa tuwing gabi, lumalabas ang mga galamay niya sa bukol sa katawan. Kakainin niya kayo! Akin na nga yung balabal ko! Hoy! Manong! Akin na yan! Magsilayas kayo rito sa pwesto ko! Mga animal! Halalayas! Ikaw din bali, umalis ka rito! Pinagbabato sila ng tindera ng paninda nito dahil sa takot. Kaya't tumatama ang mga kakanin sa kanilang dalawa. Imbis na umiyak, kinuha ni Diana ang mga pagkain na ibinabato sa kanya. Yun din ang ginawa ni Budoy. At natatawa pa ito habang dinadampot ang mga pagkain na nagkalat sa lupa. Ilang sandali pa'y kapwa sila tumakbo nang paparating ang iba pang mga tindero upang kuyugin silang dalawa. Lola! Umalis na po tayo rito! Hinahabol po kami ng mga tindero! Bilis! Takbo! Ha? Ano ba yung mga dala ninyo? Nagdakaw ba kayo, Apo? Hindi po, Lola! Basta umalis na po tayo rito! Bago pa nila tayo maabutan! Sumunod na lamang si Lola kina Diana at Budoy upang makalayo sa palengke. Nagtago sila sa likod ng gusali na walang masyadong tao. Palingon-lingon sila sa paligid kung merong nakakita sa kanila. Ano ba ang ginawa ninyo? At bakit kayo hinahabol ng mga taong yun kung hindi kayo nagdakaw? At saka, bakit ang dami namang pagkain ang dala nyo? 20 pesos lang ang ibinigay ko sa'yo kanina, iha. Kasi itong si Budoy ang pangalan ko. Si Budoy kasi, tinanggal na naman ang balabal ko. Kaya nakita ng tindera ang itsura ko. At inakalang aswang ako. Kaya binigay niya sa amin tong pagkain. Anong ibinigay? Binato niya to, no? Tsaka ayaw tanggapin ng pera na hawak ko. Kaya pinaalis niya ako. Dahil marumi raw o baka may sakit akong dala at mahawa pa siya. Bukod dun, tinawag pa akong halimaw. Nakarami na talaga siya sa pang-iinsulto sa akin. Ay, mga tao nga naman, oh. O di ba ang galing ko? Kung hindi ka nga aswang, di mabuti. Para naman palagi tayong may pagkain. Hindi naman tayo magnanakaw Kusa naman nila itong binigay. Sa susunod, Budoy, huwag mo nang gawin yan, ha? Oh, siya, umuwi na tayo. Baka mamaya makita pa nila tayo at kung ano pa ang gawin nila sa atin. Ito pong puto, Lola, oh. Kumain na muna kayo. Habang naglalakad sa daan, napansin nila ang isang sasakyan na napahinto sa tabi ng mga batang naglalakad mula sa paaralan. Lumabas mula sa kotse ang isang matipunong lalaki
na siyang madalas na nagbibigay ng pagkain sa mga taga-baryo, si Antonio. May mga kasamaan rin itong pumupunta sa mga liblib na lugar upang mag-abot ng tulong. Oh, pumili na kayo rito. Marami kaming pagkain dala para sa inyo. Lola, tinatawag nila tayo. May pagkain po silang ipinamimigay. Pagkain? Ayaw niyo ba? Ako gusto ko yun. Tara na, Lola. Minsan lang tayo makakatikim ng masarap na pagkain eh. O sige, mauna na kayong dalawa sa pila. Busog na naman na ako sa putong kinain ko. Ganun na lamang ang tuwa ni na Dayan at Budoy nang makatanggap ng pagkain na nakalagay sa maliit na karton. May mga delata rin silang natanggap. Natuon ng pansin ni Antonio kay Diana na nooy balot na balot ang katawan kahit maalinsangan ng panahon. Iha, ang init pero nakatalukbong ka. Sayang naman kung itatago mo yung ganda mo. Kasi po, hindi po kasi ako pwedeng maarawan eh. Dahil mas lalong humahapdi ang sakit ko sa balat. Hindi po siya maganda, kaya nagtatago siya. Salamat po sa masarap na pagkain ha. Sana bumalik po kayo rito sa baryo para naman makakain kami ulit ng hindi tinataboy. Magandang araw po sa inyo. Ay maraming salamat sa pagkain na ibinahagi ninyo sa amin. Teka Manang, baka naman matulungan namin kayo sa kondisyon ng apo nyo. Mula nang ipinanganak siya ganyan na talaga ang balat niya. Kaya hindi na po yan magbabago pa. Maraming salamat po ulit sa mga pagkain. Nabitiwan ni Lola ang plastic na naglalaman ng mga delata nang tila may kuryenteng nanalaitay sa kanyang balat nang mahawakan niya ang kamay ni Antonio. Maging lalaki nagulat na tila ba'y napaso at naging balisa ito. Ay, pasensya na Lola at nalaglag. Medyo mabigat ang mga delata eh. Sige. Salamat sa mga pagkain. Mauna na kami, iho. Sige ho. Tipid nang umiti si Lola sa mga taong namamahagi ng pagkain bago tumalikod. Napansin niyang napakamot ng katawan at hindi mapakali ang mga ito. Matapos na makapagbigay ng pagkain, ay agad na humarurot ang sasakyan palayo. Lola, bakit parang hindi ka masaya na binigyan nila tayo ng pagkain? Para kasing may napansin lang ako eh. Tsaka, nagmamadali silang umalis nang makalapit tayo sa kanila. Hindi pa man kami tapos na makapag-usap ng Ginoo, pinasakay na siya sa sasakyan ng isang babaeng kasama nito. Kumain na kayo, ang sarap pa naman ng pritong manok. Mamaya, magutom na naman kayo sa kadaldal niyan. Baka po natakot na naman sa atin, lalo na sa akin. Tingnan mo maging ang mga bata ay nagsitakbuhan. Ayusin mo kasi itsura mo. Mata mo lang nakikita at ang haba pa ng damit mo. Sino hindi matatakot sa'yo? Kung makikita naman nila ang balat ko, lalayo rin naman sila at mas matatakot pa. Saan naman ako lulugar na ito? Huwag na kayo magtalo riyan. Uuwi na tayo. O ikaw, Budoy, saan ka pupunta? Kahit saan. Pwede naman dito na ako matulog o di kaya sa gubat. Tayo na nga, Lola. Bahala na siya sa buhay niya. Ikaw na bata ka, salbahe mo. Sasama na nga ako sa inyo. Sa gubat na ako matutulog. Alam niyo ba, sa tuwing kabilugan ng buwan, gumagala ang mga aswang. Kaya mag-iingat din kayo. Baka gawin din nila kayong hapunan. Ikaw nga itong umaalulong eh. Daig mo pa ang aswang sa pangit ng boses mo. Hay, ang ingay ninyong dalawa. Palubog na ang araw, kaya kailangan na natin makauwi para makapagpahinga na tayo. Siya kasi ayaw niyo maniwala sa akin. Nang makarating sila sa tabing ilog, ay dumiretso naman si Budoy sa gubat kung saan ito naninirahan. Bumalik sa alaala ni Lola ang mga taong nagbigay sa kanila ng pagkain. Hindi ako nagkakamali. Baliktad ang refleksyon ko sa balintataw ng lalaking yon. Nasisigurado ko kung magkaganon ay aswang siya. Maging ang mga kasamahan din kaya niya. Lola, ang dami po nating pagkain ngayon Bukas, pwede po tayong magpahinga sa pagtitinda ng mga panggatong. Oo, apo. Kainin na po natin itong kanin, tsaka pritong manok. Kanina pa ako natatakam eh. Sandali. Patakal mo muna ng kalamansi para malinamnam.
Ay, sige po, Lola. Sa tuwing kumakain sila ni Lola Pinang ay pinapatakan nila ng kalamansi ang kanilang kinakaing karne. Sa gayon ay makakasiguro silang ligtas ito mula sa pagyanggaw, kilkig o anumang gawa ng itim na kapangyarihan. Oh, kainin mo na yan. Ligtas naman na eh. Lola, ang sarap! Ngayon lang ako ulit nakakain ng pritong manok. Sana araw-araw natin silang makakasalubong, no? Huwag mo nang hilingin, Apo. Dahil maaaring sa likod ng ipinakikita nilang kabutihan ay may kapahamakang dala. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Basta, tapusin mo na yung kinakain mo. Mauuna na akong magpahinga ha, at sumasakit na kasi talaga itong rayuma ko eh. Samantala, maagang nakatulog si Budoy dahil sa kabusugan. Ngunit tila ba'y binabangungot siya nang biglang nanumbalik sa kanyang isipan habang tulog kung paano napain ng mga aswang ang kanyang kinakasamang si Lena. Hinampas ng isang lalaki ang kanyang ulo gamit ng kahoy, dahilan na magkaroon siya ng pinsala sa ulo. Habang nilalantakan ng kanyang mahal na si Lena na nooy 7 buwang buntis, ay wala siyang nagawa upang iligtas ito mula sa mga aswang na kumakain sa laman nito. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas nang makuha niyang patalim sa isang aswang at buong lakas niya itong sinaksak. Kaya tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa nagpagulong-gulong siya sa burol at bumagsak sa talahiban. Lena! Lena! Panaginip. Napanaginipan ko na naman sila Lena at ang mga aswang. Mga walang iya sila. Papatayin ko sila lahat. Pawis na napabalikwas ng bangon si Budoy at napatingala sa bilog at maliwanag na buwan. Babalik ang mga aswang na yun at mag-ahasik na naman ang lagim dahil kabilugan ng buwan. Hindi ako papayag na hindi sila mananagot sa pagkamatay ni Lena at ng aking anak. Napayakap sa sarili si Budoy at nanilisik ang mga mata na inilibot ang paningin sa madilim na paligid. At muling sinabunutan ang sarili na napaluhod at isinubsob ang mukha sa damuhan. Kinabukasan, nagising si Budoy nang may maramdamang may malagkit na likido na tumutulo sa kanyang pisngi. Bigla siyang napatayo nang makitang dinidilaan siya ng isang baboy ramo. Aswang! Naku, maging sa batang baboy ramo, takot ka na agad. Napakaduwag mo naman. Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga nang bubwisit ka. Nangangahoy ako para marami akong maipon na panggatong. Tsaka, naiwan mo kasi itong dilata mo. Ang bilis mo kasing maglakad eh, kaya hindi na kita naabutan. Boy, mabait ka naman palang bata. Kumain ka na ba? Kainin na natin tong dilata. Tsak, masarap to. Oo, tapos na kaming mag-umagahan ni Lola. Pwede mo naman siguro akong tulungan sa pagtitipon ng mga kahoy. Sige. Matapos kumain ay agad na tinulungan ni Budoy si Diana. Hanggang sa napagawi sila sa bahay kung saan may mga sinampay na damit. Tumakbo ang lalaki at kinuha ang mga sinampay. Kaya't lumabas ang babae sa kabilang bahay at nagsisisigaw. Hoy! Bakit mo kinuha ang mga damit? Ilang araw mo na suot yan damit mo. Kaya magpalit ka na. At saka, bagay tong duster sa'yo at kay Lola. Ibalik mo na nga yan sa ali. Masamang kumuha na hindi sa'yo. Pagkagalitan tayo ni Lola. Ate na to, no? Kapag sinahuli ko to, papaluin pa rin niya ako. Basta, huwag mo na uulitin yun ha. Pag nanakaw ang tawag sa bagay na kumuha ng hindi nagpapaalam. Oo na, basta suot mo to. Bagay sa'yo ang kulay dilaw. Ito din ang paboritong kulay ni Lena. Palagi mo na lang bukang bibig yung si Lena. Tapos, umiiyak ka kapag sinasambit mo ang pangalan niya. Katulad ngayon, oh. Malungkot ka na naman. Na kanina ang sigla mo. Pinatay siya ng aswang. Buntis siya. Kinain nila ang sanggol sa sinapupunan niya. Nakatakas ako
kaya hindi nila ako ginawang hapunan. Totoo ba yan, Manong? Oo, pero ayaw maniwala ng mga tao sa akin. Manong, takbo! Nandiyan na ang Ali! Hinabol sila ng babae at pinagbabato dahil kinuha ni Budoy ang mga damit na sinampay nito. Wala nang nagawang babae dahil sa bilis tumakbo ng dalawa. Ay, muntik na tayo ron. Oh, ayan, maligo ka muna bago mo yan suot ha. Ikaw, maligo ka rin. Dahil ang baho-baho mo. Oh, saan na naman kayo nang galing? Ano na naman yung dala ninyo? Lola, damit po. Kinuha ni Manong sa sampayan ng Ali. Ano? Hay, ibalik nyo yan. Hindi pwedeng kumuha na lamang kayo ng walang paalam. 3 damit lang naman to eh. Marami pa namang natira doon. Para naman makapagpalit kayo ng damit. Tignan mo yun si Diana. Ang dugyot tignan. Tapos ang baho-baho niya. Sus, nagsalita ang mabango. Ikaw nga puro putik yung katawan mo. Akin na nga yan, para makapagbihis na ako. Huwag na kayong umulit ha. Malilintik na talaga kayo sa akin. Kayong mga bata talaga Yung kahoy na tinipon namin, babalikan ko sa gubat. Naiwan kasi ron eh. Kahit papano hindi na ganon kabalisa at madalas natakot si Budoy. Simula nang makasama nito ang maglola. Nabawasan ang kanyang takot at pagkabaliw dahil may nakakausap na ito. Kahit na paminsan-minsan na hindi maintindihan ang kanyang kwento, may pagkakataon na matino naman siyang kausap. Naniniwala si Lola Pinang sa sinasabi nito tungkol sa mga aswang. Kinabukasan na, muli silang naglakbay upang magtinda ng mga panggatong at ilang prutas na nakuha sa gubat. Habang naglalakad sila sa daan, ay tanaw nila ang batang nadapa. Kaya't patakbong nilapitan ito ni Diana upang tulungang makatayo. Tumayo ka, bata. Naku, may sugat ka sa tuhod. Huwag kayong maglaro malapit sa kalsada, Baka mamaya, mabangga kayo ng sasakyan. Bitiwan mo ang anak ko! Ikaw yung galising babae sa palengke, no? Isa ka nga ang aswang dahil maging sa bahay namin nasundan mo kami. Layuan mo ang anak ko, animal ka! Ay! Nanang! Nasasaktan ako! Tama na po yung paghahampas sa akin ng tsinelas! Ineng! Tama na yan! Hindi aswang ang apo ko! Tinulungan na nga kayo ng anak mo Ikaw pa itong galit. Tingnan nyo nga yung mga itsura nyo. Mga dayo lang kayo sa baryong to at dito nyo napili na maggasik ng lagim. Lumayo kayo sa amin mga kampon ng dyablo! Oo, dayo lang kami rito. Ngunit nandito kami para magtinda, hindi manakit. Naghahanap buhay kami sa gayon may panglaman sa kumakalam na sikmura. Ngunit kayong mga tao ay mahilig na manghusga sa panlabas na anyo. May sakit sa balat ang apo ko, pero hindi siya masamang tao. Pareho lang naman kayong aswang. Hindi mapagkakatiwalaan yung mga pagmumukha nyo. Halika na po, Lola. Umalis na lang po tayo rito. Lumayas na kayo. Baka ingudgud ko pa ang pagmumukha nyo sa kalsada. Mga walang iya kayo. Ang anak ko pa napili nyong biktimahin. Aalis na po kami. Bantayan niyo kasi ang anak niyo para hindi makalabas sa bakuran. Gamutin niyo po ang tuhod niya dahil may sugat siya. Hayaan mo na sila ha. Imbes na magpasalamat, tayo pa ang napasama. Lumakad na palayo ang maglola. Ngunit nadidinig pa rin nila ang pagbubulyaw ng babae. Hindi nakasama si Budoy nung araw na yon dahil abala ito sa pangunguhan ng mga mangga sa gubat. Ilang sandali napansin nila na huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada at bumaba ang mga taong namimigay ng mga pagkain sa mga taga-baryo. Lola, tingnan mo Nandiyan na naman ang mga taong namimigay ng pagkain. Humingi tayo sa kanila. Ilako na lang natin itong mga panggatong. Kung maaari, iwasan mo sila ha. Dahil ramdam ko ang nagbabadyang kapahamakan sa tuwing nariyan sila. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? May puwersang nananalaytay sa kanilang katawan na hindi katulad sa pangkaraniwang tao.
Naramdaman ko kasi yon nung nakaraang araw nang mahawakan ko ang kamay ng isa sa kanila. Hindi pa ako nagkamali sa buong buhay ko. Nakilatisin kung sino ang normal na tao at hindi. Mga aswang sila? Maalam silang magtago ng kanilang itim na enerhiya. Kaya't kapag mahinang manggagamot o albularyo, hindi malalaman na aswang sila. Wala sa itsura nila ang pagiging aswang. Tapos, napakabait nila sa mga taong mahihirap. Hindi lahat ng nakikita ng pangkaraniwang mong mga paningin ay totoo. Karamihan ay mapagbalat kayo. Kaya wag na wag mong tanggalin ang kwintas na ibinigay ko sa iyo dahil makatutulong yan laban sa mga kaaway. Binigyan ni Lola ng kwintas ang kanyang apo na may taglay na mutyang luyang dilaw. Dahil nung bata pa ito'y sakitin at natitipuhan ng mga itim na elemento. Malakas ang bisa ng mutya ng luyang dilaw laban sa mga aswang dahil hindi sila nakakapirme sa lugar kung saan malapit ang taong nakakapagtangan ng mutya sa pangangati ng kanilang katawan at pamamantala. Kung saan-saan napadpad ang maglola hanggang sa makamoy sila ng nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa kasukalan. Wala nang napapagawi roon kaya't sinundan nila ang pinagmumulan ng amoy. Lola, ang baho naman. Wala na sigurong mga pamamahay rito, kaya sa palengke na lang tayo magtinda. Nararamdaman kong hindi nang galing sa nabubulok na laman ng hayop ang pinagmumula ng mabahong amoy. Ang baho-baho na rito. Tsaka may mga langaw na oh. Dumito ka na lang. Ako na ang maghahanap. Hindi ko na talaga kaya ang amoy. Parang masusuka na po ko, Lola. Napahinto sa paglalakad ng matandang babae nang makita ang nabubulok na laman ng tao. Kalahating katawan at tanging dibdib ng isang lalaki ang nagmamay-ari noon. Dali-daling bumalik si Lola sa kinaroroonan ng apo upang akayin ito na lisanin ang lugar na yon. Hindi ako nagkakamali. May mga pumapatay sa baryong ito. Ano po bang nakita mo, Lola? Laman ng tao. Kaya kailangan nating maging handa upang puksain ang may kagagawan nun. Paano kung umalis na lang kaya tayo sa baryong to, Lola? Natatakot po kasi ako eh. Kahit saan tayo magpunta, hindi pa rin tayo ligtas sa mga nilalang na naghahasik ng lagim. Maging ang buhay ng mga tao rito ay nanganganib. Kung ganun, ano na ang gagawin natin? Paghandaan ang kanilang paglusob. Dumiretso sila sa palengke upang makipagsapalaran kung may bibili sa mga kahoy na panggatong. Humihinto rin sila sa mga basura na kanilang nadadaanan at nangangalakal ng basura upang ibenta sa junk shop. Umupo sila sa gilid ng kalsada at inilapag ang bungkos ng panggatong na kanilang dala. Inilagay ni Diana ang isang lata sa kanyang tabi na nooy nakita niyang pakalat-kalat sa daan. Ilang sandali sinita sila ng isang tindero dahil ayaw nitong may mga pulubing umuupo sa gilid ng kanyang pwesto. Iho, hindi kami nanlilimos. Nagpapahinga lang kami ng aking apo. Kung maaari, dumito na muna kami. Humanap na lang kayo ng mapipwestuhan. Mamalasin pang tinda ko sa inyo eh. O tingnan nyo, umiiwas sa mamimili rito dahil sa tao sa inyo, manang. Sige, lilipat na lang kami. Matumal lang yung tinda niya. Sinisi pa tayo. Doon na lang tayo, Lola. Oh. Marami-raming tao na ang naroon. Siya, dalhin mo na yung mga panggatong at ako na ito mga kamoteng kahoy at halamang gamot. Muling naglatag ng sako si Diana nang makarating sila sa gilid ng lumang gusali. Doon sila pumwesto at inilapag ang kanilang mga dala. Saglit siyang nagpaalam kay Lola upang ihatid sa junk shop ang mga kalakal na kanilang naipon. Nang biglang mabangga niya si Budoy. Saan ka pupunta, Diana? Ibibenta ko lang tong mga kalakal na nakuha ko sa daan kanina. Akala ko, di ka na pupunta rito.
Nasaan si Lola? May sasabihin ako sa kanya eh. Ay nako, gutom ka na naman kapag natataranta ka. Samahan mo na lang ako na ibenta to para makabili na tayo ng pagkain. Diana, bumalik sila. Yung mga aswang nakita ko kanina. Pinatay nila yung lalaki sa gubat. Sigurado ako sila yun. Sandali nga lang, samahan mo na ako sa junk shop. Ilang hakbang na lang oh. Hanggang sa makarating sila sa junk shop, ay hindi pa rin tumitigil sa pagkwento si Budoy. Naririnig din nila mula sa dalawang lalaki na naroon ang usapan tungkol sa nakita nitong malaking aso kagabi na humabol sa kanya. Mabuti na lamang ay may dumang 3 tanod na nagroronda, kaya napahinto ang malaking aso at tumakbo patungo sa kasukalan. Ngunit sigurado ito na hindi yun pangkaraniwang hayop, kundi aswang. Maging sila gustong patayin ng mga aswang. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Kunin muna natin ang pera bago umalis. Puntahan natin si Lola. Sabihin natin sa kanya. Dahan-dahan naman, baka madapa pa tayo eh. Dahil sa kakulitan ni Budoy, nahulog ang balabala na katakip sa mukha ni Diana. Kaya't gano'n na lamang ang pagkagulat ng dalawang binata nang makita ang itsura ng dalagita at napasigaw. Ang isa'y nahulog pa sa bangko na inuupuan nito. Tumakbo sila palabas ng junk shop dahil itinuro pa siya ng lalaki. Ako na naman ang itinuturo nilang aswang. Ang kulit mo kasi Manong eh. Tumakbo na lang tayo para hindi nila tayo mahabol. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Muling tinakpan ng dalagita ang kanyang mukha. Dahil sa pagmamadali na bangga niya si Antonio at ang mga kasamahan nito na nooy papunta ng palengke. Naku, sorry po sir. Oh, bakit nagmamadali kayo? Dahan-dahan lang. Nasaktan ka ba? Hindi naman po. Sorry po ulit ah. Tumango si Antonio at agad na tinalikuran ng dalagita dahil sa hindi mawaring naramdaman. Wala na silang dalang pagkain. Di ba sila'y namimigay? Oo sila. Ubus na siguro. Pansin kong naiinis sila sa'yo dahil kamot ng kamot yung kasama niya. Mukhang nahawaan mo yata ng galis mo eh. Ay, hindi kayo. Eh di sana, nahawaan na rin kita kung may galis nga ako. Halika na, puntahan na natin si Lola. Kilala ng mga tao sa palengke ang grupo ni Antonio dahil madalas silang bumibili roon. Nabaling ang tingin ng lalaki kay Lola kaya't mabilis itong umiwas sa matanda. Nandito sila. Malapit ang loob ng mga tao sa kanila. Ngunit ramdam kong nagbabalot kayo lamang sila. Sadyang iniiwasan nila ako dahil hindi sila makatiis sa bisa ng mutya. Lola, may sasabihin ako sa'yo. Oh, akala ko ba'y magpapahinga ka? Bakit ka nandito? Nakita ko sila sa gubat. Kinakaladkad nila yung lalaki. Sigurado akong gagawin nila itong hapunan sa gabi. Tama ka, Budoy. Kailangan nating maghanda dahil umaaligid lang dito ang mga aswang. Minsan, naiiwan pa nilang bahagi ng katawan ng kanilang biktima sa kasukalan. May nakita ka rin po ba, Lola? Kanina akala namin nabubulok na laman ng hayop. Ngunit sigurado akong kapirasong katawan iyon ng tao. Maraming aswang. Nakakatakot. Pumapatay sila. Sinisip-sip nila ang dugo kagaya ng ginawa nila sa pinakamamahal kong si Lena. Bago ka maghurumentado riyan, itong tinapay oh, para maibsan yung galit mo. Ay salamat. Kanina pa nga akong gutom eh. Lo, ang bilis naman magbago ng reaksyon mo. Wala pang 1 minuto, basta pagkain, tumitino ka na agad. Teka nga, akala ko ba kukuha ka ng mangga sa gubat? Oh, nasa na? Hindi na ako nakakuha dahil nakita kong may pinatay na lalaking nanguuling. Kitang-kita ng dalawang mata ko na pinukpok ang kanyang ulo tapos sinilid siya sa sako. Tapos naalala ko ang marka sa kamay ng lalaking pumukpok sa noo ko. Kagaya na nakita ko kanina. Sigurado ka ba, Budoy? Opo, sigurado ako. Hindi ako nagsisinungaling.
Binuhat ni Budoy ang mga bugkos na mga kahoy na panggatong at dinala sa mga tinderang nagluluto ng mga kakanin. Kaya't agad yung naubos. Masaya itong bumalik kina Lola at ibinigay ang pera. Kanina pa kami rito, pero wala man lang lumalapit. Mabuti na lang at dumating ka, Budoy. Kaya naubos ka agad ang mga panggatong. Siyempre naman, Lola. Sinabi ko kasing kukunin ko ang kanilang paninda kung hindi nila bibilin yung mga kahoy. Kaya yun, napilitan sila. Ang galing mong dumiskarte, Manong. Bilib na talaga ako sa'yo. Oh, di ba? Sa susunod, damihan natin ang dala para marami na tayong pera. Huwag mo nang takutin at baka sa susunod ay saktan ka nila. Pakiusapan mo na lang. Hindi madadala sa matinong usapan ng mga yan. Kaya kailangan may konting panakot eh. Pumalakpak si Diana dahil sa tuwa. Agad na silang umuwi sa kanilang tinitirhan dahil palubog na naman ang araw. Saglit na napahinto si Budoy sa paglalakad nang may maapakan siyang patalim. May bahid ng dugo pa yun kaya't agad niya itong kinuha. Tingnan mo, Lola, may dugo. Sino kaya ang nagmamay-ari nito? Sariwa pang dugo sa patalim na to. Baka may kinatay na hayop. Dugo ng tao yan, hindi sa hayop. Siguro'y sa sobrang pagmamadali na iwan niya ng salarin. Maya-maya'y may napansin silang mga taong paparating. Nagulat sila nang bigla silang itinuro na matandang lalaki na dun daw nito banda nakita ang pagpatay sa batang nangangahoy. Nagkataon na hawak ni Budoy ang patalim at silang hinabol ng mga tao. Sinasabi ko na nga ba eh. Sila ang pumapatay sa baryong ito. Sila ang madalas sa pagala-gala rito. At dyan banda ko nakita na tinatapos ang katawan ng bata. Hoy, huwag mo kaming pagbintangan. Kinuha ko lang ang itak na to sa lupa. 3 kataong nakita kong pumatay sa bata. Marami ng kabataan ang nawawala dahil sa kagagawa nyo. Mawalang galang na sa inyo, mga Ginoo. Wala kaming alam sa paratang ninyo. Sa katunayan, napadaan lang kami rito. Totoo, ang sinabi ni Budoy na nadampot lang niya ang itak na ito. Pagsisinungaling pa talaga kayo ha? Ayan, nakikita nyo bang dugo sa mga talahib na yan? Diyan nyo pinatay ang anak ni Lucas. Kitang-kita ko na isinalid nyo pa sa sako. Yang sako ng bitbit nyo. Ano yan? Po, ito, mga natitirang kamuting kahoy ito eh. Tapos dito sa isang sako ko nilalagay yung mga bote at lata. Tinitigan ng mabuti ng matandang lalaki ang dalagita. Namilog pa ang mga mata nito habang sinusuri ang buong pagkatao nito. Tara, takbo! Halika na, Lola. Kakargahin na kita. Manong, bilis! Nandiyan na sila! Ay, naku naman. Pinaiira lang nila ang kanilang galit. Ni hindi marunong makinig. Tatakas pa kayo ha? Hoy! Mga kriminal! Halimaw! Bumalik kayo rito! Nalaglag ang balabal ko, Manong! Huwag mo nang balikan. Ikukuha na lang kita ulit sa sampayan ng ali. Pinasa ni Budoy si Lola sa kanyang likod at tumakbo sila papasok ng gubat. Nakita ng mga taong hindi normal na itsura ni Diana, kaya't napagtanto nila na mga aswang nga ang kanilang hinahabol. Hanggang sa tuloy na silang nakalayo sa mga tao, kaya't pansamantala silang nagpahinga sa malaking puno ng nara. Ay, tayo pa talaga ang napagkamalang mamamatay tao? Ang mga aswang naman yun. Naaamoy niyo ba yon? Ang baho na nagmumula sa nabubulok na laman. Lola, hindi kaya dito itinatapon ng mga aswang ang mga natitirang laman ng kinakain nila? Kagaya ng natagpuan natin kanina? Kung gano'n na lamang ang galit ng mga tao, dahil naghahanap sila ng masisisi at tayo pa ang itinuturo. Lola, tingnan nyo. Ulo ng tao at mga tira-tirang laman. Yak! Nakakadiri! Kung saan-saan na lamang nila iniiwan ang mga natitirang bahagi na nabibiktima nila. Kailangan natin gumawa ng sandata laban sa kanila. Itong itak, matalim. Kaya sila nitong patayin. Gumawa tayo ng sibat, Manong, at huntingin natin sila. Umuwi na tayo. Natitiyak kong agresibo ang mga aswang ngayon, kabilugan ng buwan. Sisimulan na natin ang paggawa ng mga sandata laban sa kanila.
Hindi lang mga aswang ang ating kalaban sa ngayon, maging ang mga tao. Mga walang iya sila. Nasugatan patuloy ako sa paa. Ang sakit, Lola. Naapakan ko yung nakauslim bato kanina. Oh, siya, gagamutin natin yan pagdating ng kubo. Ang lakas mo nga rin, Budoy. Ang bilis mo tumakbo kahit karga mo na ako. Paano hindi siya lalakas, Lola? Madalas na nakikipaghabulan yan sa mga baboy, Ramo. Akalain mo yun? Kahit sa maliit na baboy, nagtatatakbo sa takot. Ay, hindi totoo yan! Nang makarating sila sa kuboy, agad na ginamot ni Lola ang sugat sa paa ni Budoy. Umihikbi pa ito nang makaramdam ng sakit. Oh, akala ko ba, Manong, matapang ka? Paano mo papapatayin ng mga aswang yan? Kung sa maliit na sugat umiiyak ka na. Anong maliit na sugat? Tignan mo nga oh. Nahiwa ang daliri ko sa paa. Ikaw talagang Diana kasalbahe ka rin. Totoo naman Kung gusto mong patayin ng mga aswang, dapat matatag ka. Dahil masusugatan ka kapag nakipaglaban ka sa kanila. Sapagkat wala silang awa, Manong. Kaya nila tayong patayin para lang mapawi ang kanilang gutom. Mamaya kukuha ako ng kawayan para gawing sibat. Kala nila ha. Magpahinga ka na muna. Mamaya, hindi pa gumaling tong sugat mo sa kakalakad mo. Malinis na yan, kaya isuot mo sa paa ang tsinelas. At hindi yung sa mga braso mo inilalagay. Nasanay kasi akong nakayapak eh. Kahit ngayon lang, sige na, para hindi madumihan ka agad ang sugat mo. Sundin mo na lang ang sinabi ni Lola. Maya-maya mawawala na rin ang sakit niyan. Saglit na nagpahinga si Budoy. Ilang sandali tumayo na ito, dalang itak patungong gubat at paika-ika itong lumakad. Oh, Manong. Akala ko po ba'y masakit pa yung pasa mo? Bakit aalis ka na? Hindi na masyado. Kailangan na natin gumawa ng sandata laban sa mga aswang na yun. Sasamahan na kita, Manong. Ikaw ang bahala. Nagputol siya ng mga kawayan at pinatulis niya ang mga dulo noon. Naabutan na sila ng dilim sa gubat, kaya't nang marami na ang kanilang nagawa, ay napagpasya na nilang umuwi. Ngunit napahinto sila sa paglalakad nang maramdaman na may mga kaluskos na nagmumula sa paligid at mga yabag na papalapit sa kanila. Napalingon si Budoy sa kanyang likuran at tumambad sa kanilang paningin ng taong may matatalim ng ngipin. Naglalangis ang katawan at nanilisik na nakatingin sa kanila. Mabutit nandito pa kayo. Hindi na ako mahihirapan sa paghahanap ng pagkain. Aswang! Kayo ang pumatay kay Lena, papatayin kita! Ang tapang mo namang taong grasa ka. Naamoy ko ang lansa ng dugo mo. Pero pwede na rin naman yan para pantawid ng gutom. Sige, lumapit ka! Tatabasin ko yung ulo mo! Sa tingin mo ba'y kaya mo ko? Gayong isang padyak lang ititilapong ka na. Lumundag ang aswang patungo kay Budoy at hinawakan niya ito sa magkabilang balikat upang sakmalin. Nabitiwan niya ang patalim, kaya't ganoon na lamang ang kanyang pagpupumiglas upang makawala. Malakas na hinampas-hampas ang dalagitang hawak nitong sibat sa likod ng aswang, kaya't nabitiwan ito si Budoy at tila nangangati ang buong katawan nito habang hindi mapakali na nangingisay sa lupa. Anong nangyayari? Bakit sobrang kati ng katawan ko? Tignan mo siya, Diana. Parang nahawa sa galis mo. Hindi siya mapakali sa pagkamot ng katawan niya. Tsaka parang tinubuan ng pantal. Hala, patindi ang kapangyarihan ng galis mo. Sige, lapitan mo pa siya para mamatay sa kati ng katawan niya. Hindi yan dahil sa galis ko, no? Siguro, ito na ang sinasabi ni Lola na bisa ng mutya ng luyang dilaw. Tingnan mo, Manong. Lumiliwanag ang bato sa kwintas ko. Tsaka, parang nasisilaw ang aswang. Anong klaseng nilalang ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Saan galing ang kanta?
Siyang reyna ng mga aswang, kaya nagkamali ka sa kinalaban mo! Lumuhod ka sa kanya at humingi ng tawad sa pananakit mo sa akin! Hindi siyang pinuno ko upang lumuhod ako sa kanya. Sino ang pinuno mo? Sabi mo sa amin, dahil kung hindi, puputulin ko ang ulo mo! Ang marka sa braso mo, yan ang mga marka ng mga aswang na pumatay sa pinakamamahal kong si Lena! Nasaan ang kuta niyo mga buwisit na aswang? Bakit ko sasabihin sa'yo? Kahit patayin mo man ako, hindi ko tatraydorin ang mga kanahi ko. Patuloy na kumikinang ang mutya habang parami ng parami ang mga pantal na tumutubo sa katawan ng aswang hanggang hindi na nito kayang tiisin ang kate ng katawan. Sige, sasabihin ko na sa inyo. Basta, tanggalin niyo muna ang sumpa sa akin. Sumpa? Uy, grabe naman yun. Sige. Pero sabihin mo muna sa amin kung nasa ng mga kasamahan mo. Aray, nandyan lang sila sa paligid. Naghahanap ng maaaring ihanda sa gaganaping pagdiriwang. Nasaan nga sila? Ngunit bago pa man makasagot muli, ay dinampot ng aswang ang itak na kanyang nasipat. Ngunit bago pa man ito may saksaki budoy, ay itinarak ni Lola Pinang ang sibat sa batok nito. Dahilan na lumusot ito sa kanyang leeg at naghihingalong tumirik ang mga mata. Hindi yan magsasabi ng totoo kung nasaan ang kanilang mga kasamahan. Ngunit ramdam kong naghahasik na sila ng lagim sa baryong ito dahil kabilugan na ng buwan. At malakas ang kanilang puwersa. Kailangan nating manmanan ng bawat kilos sa mga taong pinaghihinalaan ko. Sila yung mga taong nagbibigay ng tulong sa baryo na ito. Yung mga taong nagbibigay sa atin ng pagkain? Sila ang aswang? Oo, malakas ang aking kutob. Susundan ko sila. Kahit saan man sila pumunta, papatayin ko sila lahat. Huwag kang magpapadala sa iyong galit, iho. Dahil ikapapahamak mo yan. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano natin sila matatalo. Gayong hindi naman maniniwala ang mga tao kung sasabihin natin ang ating mga nalalaman. Tayo pa rin ang mali sa mga mata nila. Sige po. Pero papatayin ko sino mang aswang na mapapagawi dito sa lugar natin. Makapangyarihan po ang galis ni Diana. Tingnan mo, namantalang katawan ng tarantadong aswang na yan. Hindi nga dahil sa galis ko eh. Sa tulong ng mutya. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo eh. Huwag na kayong magtalo. Umuwi na tayo. Dahil nararamdaman kong hindi lang siya nag-iisa rito sa gubat. Ngunit, takot silang makalapit sa atin. Buti na lang, dumating ka, Lola. Kung hindi, nahati na siguro ang bungo ni Manong. Kaya maging mapagmasid kayo. Huwag maniwala sa pagpapaawa ng mga aswang dahil nga mga traidor sila. Pagdating nila sa kubo, nagsiga si Lola ng tuyong dahon ng nyog at mga sanga. Umusal siya ng orasyon at napatingala sa bilog at maliwanag na buwan. Upang palakasin ang mutya na kanilang taglaya, pinahira niya ito ng langis at isinalang sa uso kung saan niya nilagyan ng insenso. Hoy, Diana, aswang din kaya si Lola o mangkukulam? Tignan mo oh, nakakatakot ang mga mata niya. Tumitirik pa habang nagsasalita na hindi ko naman naiintindihan. Hindi no. Manggagamot kasi si Lola. Ganyan lang talaga siya kapag nag-oorasyon. Ikaw nga dyan eh. Kapag nagsasalita habang tulog, tumutulo pa ang laway mo eh. Talaga? Nakita mo? Oo kaya. Tapos, ang laki pa ng bunganga mo kapag naghihilik ka. Tumahimik na kayong dalawa. Ang ingay-ingay niyo na naman. Hindi ako makapag-concentrate sa orasyon. Ay, sorry po Lola. Napatigil sa pag-uusan ng orasyon si Lola nang may marinig na sigaw ng bata na humihingi ng tulong. Natatanaw din nila ang mga taong may mga dalang sulo na halatang may hinahanap. Lola, may mga taong parating. Naririnig ko rin ang boses ng bata na humihingi ng tulong. Diana, isuot mo na itong kwintas mo at maghanda kayo. Dahil nasa paligid lang natin ang mga kalaban.
Hindi lang isa, kundi nagkalat sila sa baryong ito upang mambiktima. Opo, Lola. Kanya-kanya silang dampot ng mga sibat na ginawang sandata. Ang hawak ni Lola ay ang kanyang tungkod na may mga tinik na gawa sa tanso. Ayan ang mga aswang na kumuha sa anak ko! Kitang-kita ko na kinaladkad nila ang anak ko palabas ng bintana! Lola, yan ang tindera na nakasagutan natin nung nakaraang araw. Ngayon, pinagbibintangan na naman tayo. Tumakas na po tayo rito dahil ang dami niyang kasama. Ang bata na humihingi ng tulong ay marahil anak niya. Tayo na, hanapin natin bago pa mahuli ang lahat. Huliin niyo sila mga kasama! Tumatakas sa mga aswang na yan! Pumasok ng gubat sina Lola upang tumakas sa mga taong humahabol sa kanila sa pag-aakalang sila ang aswang na humablot sa bata. Lola, bakit tayo tumakas? Hindi naman tayo ang aswang na hinahanap nila. Sa tingin mo ba, maniniwala sila sa ating hindi tayo mga aswang? Sarili lang nila ang kanilang pinapaniwalaan bago tayo humarap sa kanila. Tugisin natin ang tunay na aswang at ipakita sa kanila na hindi tayo masama. Tama si Lola, Manong. Sasaktan lang nila tayo. Tumahimik muna kayo. Naririnig kong iyak ng bata. Doon banda. Dahan-dahan nilang sinundan ang ingay. Doon nakita nilang humahangos ang batang lalaki na nasa 10 taong gulang. Binalibag siya ng aswang sa ugat ng puno at akmang dudukutin na nito ang laman loob. Ngunit sinabuyan siya ni Lola ng langis na may sangkap ng halamang gamot, kaya't napaigtad ito ng mapaso. Aray! Walang iyakang matanda ka! Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Pakawalan mo ang bata kung ayaw mo masaktan. Ang tanda mo na upang makipaglaban pa. Marupok na yung mga buto mo. Pero ang angas mo pa rin, ha? Malakas siyang hinampas ni Lola gamit ang tungkod ito na may tinik, dahilan na masugatan ito sa mukha. Matanda na ako, pero hindi ako umuurong sa labanan. Lalo na sa mga katulad ninyo mga halangang bituka. Ginagalit mo talaga akong matanda ka. Walang sino man na makakapigil sa amin dahil ang mga taong ito ay pinapataba namin para gawing pagkain. Kaya huwag ka nang makialam pa. Gunggong! Alam ko kung sino-sino kayo. Kayo mga taong nagkukunwaring may malasakit sa mga mahihirap. Ngunit sa likod ng inyong pagpapakita ng kabutihan ay may masama kayong hangarin. Wala ka nang pakialam. Umalis ka na rito kung ayaw mong baliin ko pa yung marupok mong buto. Hoy! Aswang! Huwag mong sagot-sagutin si Lola ng ganyan, ha? Baka gusto mong butasin ko ang tagilira mo. Aba, kasama mo pa ang baliw na to. Duwag naman yan Buhay ka pa palang animal ka. Naningkit ang mga mata ni Budoy nang maalala na yun ang aswang na pumasok sa kanilang bahay at humiwa sa tiyan ni Lena. Natatanda niya ito dahil sa malaking peklat nito sa dibdib. Ikaw ang pumatay sa mahal ko! Natatandaan kitang hayop ka! Budoy, ako na bahala sa kanya. Kargahin mo ang bata at ilayo niyo siya rito. Ang kunat din ng buhay mo. Pero sige lang, nabuhay ka man noon. Titiyakin kong papatayin na kita ngayon. Dahil sa tulo ng mutyang inusala ni Lola ng orasyon, tila ba'y naging ginto ang kanyang mga mata. Maging si Dayan ay nakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan dahil sa lakas na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hinampas ni Lola ng paulit-ulit ang aswang gamit ang kanyang tungkod, ngunit tila ba'y hindi ito natinaga. Gamit ang matalim na kukoy sinugod nito si Lola, ngunit tinadyakan siya na matanda, dahilan na tumilapon ito at napasandal sa puno ng akasya. Aray! Ang lakas niya! Anong meron sa matandang yan? Oh, akala ko ba'y papatayin mo ako? Bakit parang takot na yung itsura mo? Sino ka ba, ha? Bakit mo kami pinakikialaman?
Ang lahat ng mga tao sa baryong ito ay pagmamayari namin dahil kami ang nagpapakain sa kanila. Kaya wala kang pakialam kung ano man ang gagawin namin sa kanila, tanda! Hoy! Hindi mo sila pagmamay-ari at wala kayong karapatang kitlin ang mga buhay nila kung kailan ninyo gusto. Tatayo pa sana ang aswang, ngunit hinataw ni Budoy gamit ng itak ang binti nito. Dahil sa galit ay nanggigigil niyang pinuto ng paa ng aswang. Pumalahaw ito ng ubod lakas na siyang kinagimbal ng mga taong naghahabol sa kanila. Hinayupa kang baliw ka! Walang iya ka! Ipaparanas ko sa iyo ang sakit ng ginawa mo kay Lena at sa aming magiging anak. Pinatay niyo siya. Mga wala kayong awa. Kahit tantarin ko man ng pilong-pilo ang katawan mo, hindi mo na maibabalik ang buhay na mahal ko. Pero sisiguruhin ko na hindi na kayo makakapambiktima pa uli. Inilabas ng aswang ang mahaba nitong dila upang itusok sa tiyan ng lalaki. Ngunit maagap ang kamay ni Lola at hinila ang dila nito at pinulupot sa tungkod. Nanditilat pa ang mga mata ng aswang dahil sa pamimilipit sa sakit. Umiiyak na itinarak ni Budoy ang sibat sa dibdib nito hanggang sa mangisaya at unti-unting manghina. Hindi magtatagal, babawian na siya ng buhay. Kaya tayo na. Kailangan na malapatan ng gamot ang batang yan bago pa malagutan ng hininga. Lola, yung likod niya maraming galos. Tapos ang paa niya napilayan. Ako na ang kakarga sa kanya. Paano yan, Manong? Maging ang mga tao'y hinahabol din tayo. Kung magpapakita tayo sa kanila, sasaktan nila tayo. Ako na ang magdadala ng bata sa kanila. Basta huwag kayong magpapahuli sa mga taong yun. Mag-iingat ka, iho. Tumakbo si Budoy karga ang bata patungo sa mga taong naghahanap sa kanila. Ganun na lamang ang pagsigaw ng ginang nang makita ang bata na karga ng lalaki. Ayun siya! Patayin niyo ang aswang na yan! Ay, hindi ako aswang! Maging sina Lola at Diana! Makinig kayo sa akin! Hindi kami ang aswang na tinutukoy ninyo! Narito ang bata! Kahit tanungin niyo siya! Sinungaling ka! Ikaw at ang mga kasamahan mo ang kumuha sa anak ko! Walang niya ka! Eh kung kami, di sana pinatay na namin ang anak mo! Makinig ka! Ang ingay-ingay mo, nagpapaliwanag pa ako eh! Saglit na natahimik ang ginang nang sampalin ni Budoy ang bunganga nito. Hindi na niya nakayanan ang ingay ng babae, kaya nagawa niya yun. Nagsalita ang bata at sinabi nito na tinulungan siya ni Budoy at Lola Pinang. Kung gusto niyo makita ang aswang, sumama kayo sa akin! Ang ingay-ingay mo eh! Pinatay namin yung aswang na kumuha sa anak mo! Kapag nalaman ko nagsisinungaling ka, tatamaan ka sa akin! Hindi ka kasi naniniwala sa sinasabi ko eh! Ang daldal mo! Sampaling kuli ang bunganga mo eh! Sumama sila kay Budoy upang puntahan ang aswang na sinasabi nito. Ngunit nandilat ang mga mata ng lalaki nang makitang wala na roon ang bangkay ng aswang. Kundi tanging ang bahid ng dugo lamang ito ang naroon. Oh! Nasa na ang aswang na sinasabi mo? Pinagloloko mo ba kami, ha? Hoy! Babae! Hindi ako sinungaling! Nandyan lang siya kanina eh! Oh, eto pa nga yung sibat na ginamit ko sa kanya oh! Tingnan mo, may dugo pa! Gusto mong maniwala kami sa'yo? Eh siguro pinagtatakpan mo lang ang maglola na aswang na yun eh. Kung ikaw na baliw, inuto nila. Kami hindi. Ilabas mo ang mga kaibigan mong aswang. Sinabi nang hindi sila aswang eh. Kanina ka pa. Umuwi na lang kayo at gamutin mo na yung anak mo. May pilay siya sa paa at sa likod niya may mga sugat. Umuwi ang ginang at ang mga kasamahan nito dala ang anak. Pailing-iling na lamang si Budoy na tinatanaw silang palabas ng gubat. Saan na kayo pumunta yung aswang na yun? Imposible namang nabuhay pa siya. Manong, halika rito. Oh, nasan yung aswang dito? Kinuha ng mga kasamahan niya. Huwag kang maingay. Nagtatago lang sila sa paligid. Pinapakiramdaman ni Lola ang puwersa nila dahil susundan natin sila. Lulusubin natin sila? Paano natin sila matatalo kung tayong tatlo lang? Baka marami sila at lapain nila tayo. Tara na!
Kailangan nating sirain ang kanilang pagtitipon-tipon dahil maraming kabataan ang masasawi ngayong gabi kapag pinabayaan natin sila. Hindi lang ba ang batang yun ang biktima, Lola? Marami pa? Oo, nararamdaman ko. At yon ang ibinubulong ng kapangyarihan ng mutya sa akin. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan tayo ng gabay. Sinong gabay? Nasaan siya? Wala naman ako nakikita. Nandyan lang siya sa paligid. Parang hangin na hindi nakikita. Siya yung engkantada na nagbigay ng mutya kay Lola. Hindi ko kayo maintindihan. Sumasakit lang ulo ko sa inyong dalawa eh. Binaybay nila ang masukal at madilim na daan. Sa tulo ng mutyang gabay ay natunto nila ang kuta ng mga aswang. Malayo na yun sa mga kabahayan. Napagitnaan ng bundok at gubat. Naalala ko, Lola. Dito sa lugar na to nila kami dinala ni Lena. Sa malaking bato na yan kung saan nila pinahiga ang mahal ko bago hiwain ang tiyan niya. Tumahan ka na nga, Manong. Tumutulo ang uhog mo sa ulo ko, oh. Tumahimik nga kayong dalawa. Mamaya may makarinig sa atin dito. Lola, dito pala nila dinadala ang kanilang bihag. Karamihan ay mga bata, oh. Teka, nakikilala kong lalaking yun, oh. Yung lalaking nagsasalita sa gitna sa tabi ng apoy. Siya Si Antonio. Ang madalas na namimigay ng pagkain sa atin. Hindi nga ako nagkamali na mga aswang sila. Eh, ano pang ginagawa natin dito? Puntahan na natin at patayin ng mga aswang na yan. Huwag kang magmadali. Kailangan nating isa-isahin ang mga yan. Dahil baka mapahamak ang mga bata. Uunahin ko na lang ang mga bantay. Tatabasin ko mga ulo nila. May paparating. Hoy, tingnan mo yun. Nahawa na naman sa galis mo, Diana. Kamot sila ng kamot ng katawan. Ang lakas talaga ng kapangyarihan mo. Bisa nga ng mutya. Hindi kalis. Ang kulit mo rin, Manong, eh. Dahil sa hindi makayanan ng kati ng katawan, ay kiniskis ng aswang ang kanyang likod sa punong kahoy. Lingid sa kalaman ng mga ito, ay bisa yun ang mutya ng luyang dilaw. Umiinit ang kanilang balat dahil sa namamantal at nagkakasugat-sugat kung kanilang kakamutin. Nakita nito ang tatlo, kaya't umalulong ito upang ipaalam sa kanyang mga kasamahan. Ngunit maliksing inihagis ni Budoy ang sibat patungo sa bunganga ng aswang, dahilan na lumusot yun sa lalamunan nito. Mag-iingay ka pa, ha? Yan ang bagay sa'yo. Uy, ang liksi mo na, Manong, ah. Ang galing-galing mo. Siyempre naman, malakas na ako. Doon tayo, banda. Mukhang may kakatayin na sila. Maging alisto kayong dalawa. Hinampas ni Lola ng kanyang tungkod ang aswang na humaharang sa kanyang harapan. Lumiwanag ang balintataw ni Lola na animoy hinihigop ang enerhiya ng aswang. Sasakmalin sana sa nito, ngunit sinakal siya ng matanda. Tila ba'y lumampas ang itim na hangin sa bunganga nito. Binitin siya ni Lola at hinagi sa isang aswang na nakabantay din sa paligid. Sinong may gawa nito sa'yo? Ako, bakit? Mapangahas kayo! Ang lakas ng loob niyong pumunta sa aming kuta. Gusto niyo yata maging handa sa ginaganap ng pagdiriwang. Hindi na! Dahil hindi na kayo makakatikim na sariwang laman at dugo. At titiyakin ko na huling gabi niyo na ito. Mayabang katanda. Ngunit hindi hubra yung kayabangan mo. Bakit hindi? Nagawa na namin patayin ang ilan sa mga kasabahan mo. Kaya magagawa namin kayo ubusin. Magsasalita pa sana ang aswang, ngunit hinampas ni Budoy ang mukha nito. Kaya't naggalit ito at kinalmot nito ng mahabang kuko si Lola. Ngunit pinigilan nito ang braso ng aswang at pinilipit. Aray! Ang braso ko tanda, ang sakit. Bakit ang lakas mo? Aray! Dahil sa kamoteng kahoy. Kumain ka noon para kasing lakas ka rin ni Lola. Inilabas ng aswang ang mahaba nitong dila upang ipulupot sa leeg ni Lola. Ngunit hinambalos ni Diana ang likod nito ng sibat
dahilan na mabilaukan ito. Ngunit hinila nito ang paa ni Budoy, kaya't nagpagulong-gulong sila pababa. Umalulong ito ng malakas upang ipaalam sa kanilang mga kasamahan na may kalaban. Anong inaalulong mo, ha? Para kang baliw! Mga tarantado kayo! Pinatay ninyo ang anak ko at ang babaeng pinakamamahal ko! Isusunod kita para magkita-kita na kayo sa impyerno! Ikaw ang may sungay, oh! Kaya ikaw ang nararapat doon para matupo ka ng apoy! Mga wala kayong awa! Paulit-ulit na sinuntok ni Budoy ang aswang. Kahit patpatin man siya'y malakas pa rin ang kanyang kamao, kaya't nasasaktan ito. Sa tulong ng mutya ng gabaya, lumiwanag ang mga mata niya dahilan na masilaw ang kalaban nitong aswang. Anong nilalang ka? Bakit lumiliwanag yung mga mata mo? Tao, bakit? Dahil sa lakas ng pagkakasakal ni Budoy sa aswang, ay hindi na ito makahinga. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit ito sa likod ng binata. Nasugatan man siya ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Samantala, natataranta ang mga aswang nang malaman na may mga kalabang nakapasok sa kanilang kuta. Inutusan sila ng lider nilang si Antonio na hanapin at patayin ang gumugulo sa kanilang pagdiriwang. Hanapin niyo sila at patayin. Sino man ang mapanghas na kumakalaban sa akin ay may naghihintay na kaparusahan. Tatadtari na sana nito ang batang nakahiga sa malapad na bato. Ngunit inihagis ni Diana ang hawak nitong si Bat patungo sa kamay ng pinunong aswang. Kaya't nabitiwan nito ang patalima at napalingon sa dalagita. Tinanggal niya ang balabala na nakatakip sa kanyang mukha. Kaya't gano'n na lamang ang pagkagulat ng pinunong aswang. Ikaw? Anong klase kang nilalang? Huwag kang magtatakang kalabanin ako dahil pagsisisihan mo ang gagawin ko sa'yo. Pakawalan mo ang mga bata! Kaya pala panaybigay mo ng pagkain dahil pakikinabangan mo rin pala. Manloloko ka! At sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan? Isang hamak na pakilamera lang kayo ng matanda. Inihagis ng pinunong aswang ang patalim patungo sa dalagita. Ngunit maliksi itong nakailaga at maagap na nasalo ni Lola Pinang ang patalim. Ganun na lamang ang gulat ng pinunong aswang sa liksi na maglola. Mga hangal, sinira niyong aming pagdiriwang, pues kayo ang una kong papatayin. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak. Kung noon, nauuto mo ang mga tao. Ngayon malalaman na nila ang sama ng budhi mo. Ginamit mo ang kahinaan nila upang mapaniwala sila na isa kang huwaran. Ngunit ang totoo ay mapagbalat kayong nilalang na hindi dapat tularan. Ang galing mo naman sa baligtasan, tanda. Akala mo ba maaapektuhan ako sa mga matalinhaga mong salita? Isang pagkakamali ninyo ang tumungtong kayo sa teritoryo ko dahil pare-pareho kayong pagsasaluhan namin ng mga kasamaan ko. Tumalon ito upang hablutin si Diana. Ngunit biglang umilaw na naman ang mata niya dahilan na masilaw ang pinunong aswang. Hindi ito tinatabla ng pangangati ng katawan dahil may pananggalang din ito. Bagamat dahil sa liksi na maglola, sa tulong ng mutya ng luya ay nagawa nilang mailaga ng bawat pagsugod ng mga aswang. Maging ang dalagita ay hindi makapaniwala sa lakas at liksi ng kanyang taglaya. Sinipa niya sa panga ang isang aswang, kaya't bumagsak ito sa damuhan. Tumakbo siya at dinampot ang sibat na naroon sa lupa at itinarak sa noon ito, dahilan na mangisay ito ng kanyang bunutin. Ang lakas niya. Kakaiba ang itsura ng batang ito. Anong klaseng aswang kaya siya? Saan siya nanggaling? Oh, bakit parang natutulala ka na riyan? Nakaramdam ka ba ng takot? Wala sa isipan kong salitang takot. Baka manginig ka kapag tinabas ko na yung ulo mo, tanda. Pwede gawin mo! Ang dami mo pang sinasabi! Muling sinugod ng pinunong aswang si Lola. Ngunit maliksay siyang inilaga nito. Hinampas siya ni Lola ng tungkod sa balikat, kaya't nakaramdam ito ng sakit. Nang bumao ng mga tansong tinik sa kalamnan nito, tinadyakan siya ni Lola sa sikmura,
dahilan na matumba siya sa damuhan. Nakachamba ka lang, tanda. Pero lulod ka rin at magmamakaawa sa akin. Ikaw ang paluluhurin ko upang malaman ng mga taga-baryo na ang taong tinitingala nila ay isa palang bulok ang pagkatao. Dahil sa kagagawa ninyo, isinisisi sa amin ang mga patayan na pagkawala ng mga tao. Yun pala, kilala lang nila ang tunay na may kagagawan. Hindi mangyayari yan. Dahil uunahan na kita. Muli itong tumayo at sinakal si Lola. Nabitiwan ni Lola ang tungkod dahil sa lakas ng pinunong aswang. Nanditilat pa ang mga mata nito dahil sa galit. Ibinuka nito ang bunganga upang higupin ang lakas at enerhiya ng matandang kalaban. Ngunit muling nagliwanag ang mutya sa kwintas ni Lola. Imbis na ang lakas ni Lola Pinang higupin nito, ang mismong lakas nito ang hinigop ng kwintas. Anong nangyayari? Bakit parang namamanhid ang buong katawan? Hindi mo kaya ang kapangyarihan ng mutya, Antonio. Huwag mong maliitin ang katulad kong manggagamot na nagmula pa sa lahi ng mga babaylan. Pulubi man kami sa inyong paningin, pero may lakas kaming hindi ninyo alam. Ang init ng katawan ko. Parang hindi ako makahinga. Lola, tingnan mo. Maging ang kwintas ko'y umiilaw na rin. Tsaka parang hinihigop ng mutya ang mga enerhiya ng mga kalaban natin. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Apo, na kung magigising ang kapangyarihang taglay ng mutya, ay tuloy-tuloy na yan. Lalo na sa matinding kapahamakan na kanyang nararamdaman. Hindi ka nito bibiguin. Ito ang ipinamana ng lolo ko sa akin. Tama na. Hindi ko na kaya. Pakiusap, tigilan niyo na ito. Huwag mo akong linlangin. Dahil ang walang pusong katulad mo ay hindi nararapat na kaawaan. Hindi ka nga naawa sa iyak at panaghoy ng mga batang ito. Kung hindi kami dumating, ay napatay mo na silang lahat. Lumalabas ang itim na kapangyarihan sa bawat aswang na naroon. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nasaksihan. Ang nooy iyak ay napalitan ng paghanga. Maging si Budoy ay napanganga at binitiwan ng kalaban na nooy bugbog na ang muka. Tila ba'y natutuyo ang mga balat ng mga aswang dahil inuubos ng kapangyarihan ng mutya ang kanilang lakas. Ilang sandali tumigil ang pag-ilaw ng mutya, kasabay ng pagbagsak ng mga kalabang aswang. Nanumbalik ang normal na itsura ng mga ito bilang tao. Ngunit tila ba'y gulay na hinang-hina ang mga ito. Buisit kang matanda ka. Nagsama ka pa ng halimaw. Hindi ako halimaw na kagaya nyo. Kahit ganito man ang itsura ko, hindi ako masamang tao. Oo, hindi halimaw si Diana. Kahit pangit ang mukha niya, mabait siyang bata. Ikaw, masama ka. Manong, mas masakit pa po sinabi mo kaysa sa sinabi niya eh. Sinipa ni Budoy ang ulo na naghihingalong si Antonio. Dahil sa galit ng mga bata, ay pinaghahampas nila ng kahoy ang mga aswang. Tama na yan, mga bata. Maya-maya ay mamamatay din ang mga yan. Di ba, Lola? Ang masamang damo, matagal mamatay. Di hindi pa siya mamamatay mamaya. Kasabihan lamang yon. Pero nasisiguro kung patay na siya maya-maya. Nagtipon-tipon sila at hinintay na sumapit ang umaga. Humingi ng paumanhin ng mga batang naroon kina Diana at Lola Pinang dahil ang buong akala nila'y aswang ang mga ito. Hindi na rin sila natakot sa itsura ng dalagita dahil ipinaliwanag ni Lola Pinang ang kondisyon sa balat ng apo. Hindi lahat ng pangit sa paningin natin ay masama. Sadyang hindi lamang siya pinagpala sa panlabas na anyo. Ngunit ang pinaka-importante
ay ang laman ng ating puso. Maging mabuti tayo sa kapwa mga bata, ha? Huwag na kayong manakit dahil lahat tayo ay pantay-pantay. Magkaiba man ang ating mga kulay at itsura, lahat tayong mga nilalang ay mahal ng may kapal. Lola, ang mga aswang na yan, wala nang karapatang mabuhay dahil masama sila at gusto nila tayong patayin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Mayroon din tayong pagpipilian kung gagawa ba tayo ng mabuti o masama. Pinili nila ang kasamaan, kaya't yan ang kinalagyan nila. Kaya kayong mga bata, maging mabuti kayo sa kapwa, ha? Huwag ninyong tularan ang mga aswang na yan. Lumiwanag na ang paligid. Kaya't bumungad sa kanilang paningin ang natutuyot naninigas na katawan ng mga aswang. Nagsimula na silang maglakbay pauwi ng baryo. Mahigit 3 oras ang kanilang lalakarin mula bundok. Kaya't kinarga ni Budoy ang batang may sugat sa paa. Isang batang pulubi na pagala-gala rin sa kalsada. 9:00 na ng umaga sila nakarating sa kubo, kung saan nanunuluyan sina Lola at Diana. Nagtampisaw ang mga bata sa ilog at kanya-kanyang inom ng tubig dahil sa uhaw. Lola, ang sarap pala na magkaroon ng kaibigan, no? Alam mo, Lola, kung hindi nangyari to, siguro hindi nila ako tatanggapin. Sinabi ko naman na sa'yo na magkakaroon ka rin ng kaibigan balang araw. Kaya, ayan, ang dami na nila. Sandali ha, at magluluto ako ng kamoteng kahoy. Tsak na gutom ng mga yan. Labis ang tuwa ng mga bata habang naliligo sa ilog. Nang maluto na ang kamoteng kahoy, sama-sama silang kumain. Ganun na lamang ang pasasalamat nila sa maglola at kibudoy dahil iniligtas nila ang kanilang buhay. Hinatid ni Lola ang mga bata sa kani-kanilang tahanan. Impit ang iyak ng kanilang mga magulang nang makita na ligtas ang kanilang mga anak at halos lumuhod sila sa harapan ni Diana at Lola Pinang sa paghingi ng tawad sa maling trato nila sa maglola. Ang importante, ligtas ang mga bata. Tsak na patunayan din namin na hindi kami aswang. Tama, hindi aswang sina Lola at Diana, maging ako. Kapag umaalulong ka, Manong, parang asong naipit yung boses mo. Kaya hindi bagay sa'yo maging aswang. Inalok ng mga taga-baryo na doon na manirahan sina Lola malapit sa kanilang tinitirahan. Ngunit mas pinili nila Lola Pinang at Diana na doon pa rin sa tabing ilog manirahan dahil sanay na sila roon. Maging si Budoy at ang batang pulubi ay doon din tumira. Nagpatayo ito ng kubo sa tabi ni Lola Pinang. Ganun na lamang ang hiya ng mga taga-baryo. Dahil ang nooy tinataboy nilang maglola ay hindi pala ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar, kundi si Antonio at ang mga kasamahan nito na nakilala nila bilang mabuting tao, ngunit mapagbalat kayo. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, at kay Ray Buendia galing po kay Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Salamat po sa inyo. Hi po kay Vivian Lising. Hi kay Lee Sumayang from Dammam, Saudi Arabia. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.